sa ating una sa fellowship sa ating Panginoon at dito sa The Message Tabernacle. Kaya primarily, ang talagang tabernacle natin is hindi yung building. Secondarily na lang yan, no? Of course, mahalaga na may building dahil kung walang building, lalo ngayon nag-uulan, saan tayo mag-aano kahit sa puno ng kung anong puno yan, mababasa pa rin tayo, no? Mahalaga. Pero yan ay secondarily. Ang primarily talaga na tabernacle natin ay ang mensahe. At kailangan, hindi lang natin narinig, kundi nababasa talaga natin. Why? Kasi kapag puro hearing lang at hindi natin nababasa, pwede tayong madaya. Amen. Kaya to be fair, ayoko yung puro daldal lang eh. Daldal ako ng daldal kahit kwento na walang ipinapakitang katibayan at basihan. So dito sa The Message Tabernacle, ang tabernacle natin talaga, number 1 ay ang message. Yun na nga, no? Nag-share ang ating kapatid, Brother Felix, tungkol sa Israel at ang mga latest news ngayon about sa Israel and Iran war. Diba? Ito lang ay a news update. At nagkaroon sila ng declaration ng war. At itong latest ay namamagitan ng Amerika na sila ay mag-ceasefire. Pero kahit na nag-agree sila kay Trump ng ceasefire, nagpapadala pa rin sila ng mga missiles bomba. Okay? Yan. So, yun lang natin. Pero ang mensahe natin ngayon ay hindi about sa Israel, hindi about sa mga digmaan. Kundi ang mensahe natin, at kinuha ko ito sa quotes. Diba, Nam? Siguro mga 4 yan. The Great Age of Deception. So, tayo ay nasa part 2 na ng ating tema na The Great Age of Deception. Ang dakilang panahon ng pandaraya. Di ba? The Great Age of Deception. So, doon pa lang sa title ay catching na siya eh. So, maaaring may kaisipan na ano ba yung Great Age of Deception? Okay? Of course, sinabi ng prophet, dito ko kinuha ang inspiration sa message na How Can I Overcome? Pinangaral niya ito ng 1963, 08:25 morning. Sabi niya, but now the enemy has come in, nakapasok ang kaaway. At alam natin, wala tayong pwedeng iturong ibang kaaway, kundi si Satan. Yan yung enemy na tinutukoy niya. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung political rivalry, hindi yung presidente na kinamumuhian mo, kinaasaran mo, hindi yung congressman na kinaasaran. Hindi yan ang enemy natin. Diba? Hindi si brother, hindi si sister, kahit na meron kayong samaan ng loob, meron kayong hindi pagkakaunawaan, hindi si pastor, hindi yan ang enemy natin. Diba? Kahit na umalis ka sa isang church dahil hindi mo nag-gusto ang aral turo, hindi pa rin sila, yun talaga yung enemy. Kundi ang enemy, walang iba si Satan. At si Satan, nakapasok siya. Saan siya nakapasok? Hindi lang sa politics, hindi lang sa anumang bagay, amen. Kundi dito, yung Great Age of Deception na ito, sabi ng prophet ay ang kaaway si Satan ay nakapasok siya in the name of the church. Di ba? Hindi yung church na capital C, yung mystical. Kundi ito ay mga local churches, mga nominal churches. Just like we are. We are local churches. Diba? Yan yung tinutukoy niya na the Great Age of Deception. Sabi dito, ang kaaway, nakapasok siya sa pangalan ng iglesia, at ito daw ay so deceiving. Kaya tinawag niyang, this is the Great of Deception. And I believe, mostly hindi aware sa panahon na ito. Amen. At iisipin nila yung enemy ay nasa labas ang enemy. Yun ang thinking natin.
Di ba? Mga kapatid, nasa labas yung enemy. Ang enemy, mga kapatid, ay nakapasok in the name of the church. Hindi si Vladimir Putin, hindi si Trump, o sino mang presidente na yan, hindi si BBM, o sino man yan, hindi si Duterte, hindi mga politics na yan, kundi ang kaaway, mga kapatid, na si Satan ay nakapasok sa church. Sino kaya ito? Namaya. Amen. Kaya sabi niya, this is the great age of deception. At siguro, babasahin ko na lang yung mga scripture para ma-establish sa atin ang mga text at maunawaan natin yung mga text kung ano yung mga context. Di ba? Mahalaga kapag nagbabasa tayo ng Bible. At I believe kahit even sa mga schools and colleges, no? Even sa mga seminary, Bible seminary, ay fundamental teaching diyan ay yung mga ang pagbabasa diyan na itinuturo ay contextual reading. Amen? Kailangan, para maunawaan mo yung text, makuha mo yung context of the text. At yan ay sinabi ng propeta. Hindi mo mauunawaan yung text na yan kung hindi makuha yung context. Okay? So, kunin muna natin yung context of the text. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to shew him the building of the temple. And Jesus said unto them, see that all these things, verily I say unto you, they shall know. There shall not be left here one on stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately. So, pinuntahan siya ng kanyang mga disipulo, at nagtanong sa kanya, na sabihin mo sa amin, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and end of the world? Diba? Kaya, dito sa panahon natin, ito yung tinatanong ng mga tao, lalo yung mga Christian, lalo dito sa end time, kasi end time message. Kaya pag pinag-uusapan yung end of the world, yung iba takot na takot. Yung iba naman ay revival kapag may mga digmaan. Kaya nga, ito, may digmaan sa Israel, revival sila. Okay? At sumagot ang ating Panginoon sa verse 4, and Jesus answered, said unto them, take heed that no man deceive you. Bakit yun ang sinagot niya? Ang tinatanong sa kanya, merong three things. Merong tatlong bagay na tinatanong sa kanya, yung end of the world, yung katapusan. Pero, bakit ang sinagot niya? Parang out of topic. Di ba? Kaya maaaring na-amaze yung mga disciple. And sabi ni Jesus, take heed that no man deceive you. Kaya maraming end time kapag may digmaan. Yan na, rapture na. Ano pa mga revival nila? Ayan na, yung woman president. Si Kamala Harris na ang magiging presidente. Propesya ng prophet na magkakaroon ng woman president. Di ba? Prophecy ng prophet. Woman president. Sigurado ako maniniwala si Kamala Harris. Natalo ni Trump. Naging false prophet si Buddy Branham dahil sa kanilang mga maling revival. Di ba? Ito na naman, pumasok na naman yung Pope. O, ito na naman, propesya ng prophet. Yung last Pope. Ito na yung last Pope. Pero sabi ng iba, ang last Pope, si Pope Francis. Namatay si Pope Francis. Pinalitan ngayon ni Pope Leo XIV. O, ito na naman yung last Pope. Propesya ni Buddy Branham, ito na. Pero ang sagot ni Jesus doon sa mga disipulo niya, take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo na kayo ay madaya. Paano sila madadaya? For many shall come in my name. Amen? Oy, message believer din, no? Pero may spoken word, may daladalang spoken word, may mga quotation. Diba? End time din. Message believer. Naniniwala sa propeta. Pero din sa time ni Jesus, many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear wars and rumors of wars. Wow, mag-rapture na.
digmaan na naman. Ilang digmaan na yung pinasukan ng Israel? Nakaraan ay ano? Hamas. Ano pa? Tumigil. Lebanon, tumigil. Di ba? Eh, tumigil din yung revival nila. Eh ngayon, mukhang tumigil na naman. Kasi hinaharang ni Trump. Ayaw niya munang magsimula yung digmaang pandaigdig ulit. Di ba? Kaya, he shall hear of wars and rumors of wars. See that be not be troubled. Kaya iba kasi end time natatakot na. Tuloy lang natin. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Ito ay mga literal, di ba? Na nangyayari talaga around the world. May mga literal famine. Eh, sabi niya, lahat ng mga sinabi na yan, ng mga war, mga nation against nation, mga famine, mga pestilence, and earthquakes ay, yan ay beginning of sorrows. Eh sabi mo, end of the world na eh. Bakit sa verse 8, beginning of sorrows pa lang? Then they shall deliver you up, be afflicted, and shall kill you, and we shall, diba? Yung mga kausap niya dyan sa Mount Olive. And then sa 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Yan yung sinabi niya sa verse 4 na mag-ingat na huwag kayong madaya. Huwag kayong padaya. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Kapag nadaya ka na ni Satanas, mga kapatid, ano na mangyayari sa pag-ibig mo? Lalamig ka na. Yung joy of salvation mo, wala na. Pero ang pinaka-text natin talaga ay yung verse 24. Kasi binasa lang natin yung chapter 24 talaga para makuha natin yung context. Para maunawaan natin yung text ng verse 24. Kaya nasabi niya sa 24, for there shall arise false Christs and false prophets. Plural yan. And they shall shew great signs and wonders. Ibig sabihin, mamamanghal ka. At may mga great signs and wonders dyan. Healing. Meron ding healing. In so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. But it is not possible. Amen. Susubukan lang ni Satanas na ma-deceive ang elect. Kaya pumasok siya in the name of the church. Dahil gusto niyang itry na ma-deceive ang elect. Di ba? Katulad ng ating Panginoon sa Matthew 4 na sinubukan niyang itempt ang the Lord thy God. Di ba? Tinempt niya, pero hindi na-tempt. Amen. Ganon din ang gustong gawin ng kaaway ngayon sa huling panahon na if possible, susubukan ko, baka sakali na madaya ko yung mga hinirang ng Panginoon sa huling panahon. At alam natin, yung mga elect in the last days ay hindi madadaya. Amen. So, yan yung ating text sa araw na ito. And another thing na kailangan nating alala ay yung 1 John 4:6. Okay? If we are of God, kung tayo ay sa Diyos, he that knoweth God, heareth us. Pakikinggan nila tayo. Maniniwala sila. Pero, kung hindi sila sa Diyos, hindi sila maniniwala sa atin. Amen? Kaya, meron tayong kapatid ngayon na gustong makinig sa mensahe dito sa TMT. At, kung sa akin nga lang, di ba? Sa alam, ikaw na nagsishare dyan tapos ipapasa mo sa akin. Di ba? Pero dahil nga, kung tayo ay sa Diyos, makikinig sila. Pero kapag sila ay hindi sa Diyos, hindi sila makikinig. Kaya kahit anong ipilit mo sa mensahe dito sa TMT, kung hindi sila sa Diyos, hindi maniniwala at hindi makikinig. Mag-aaway pa kayo niyan, di sayang oras. Kaya hindi ako nagsishare sa labas. Kasi bilang pastor, ang ministry niya lang, wala siyang ministry
sa ibang local church. Katulad kay Pastor Alan, wala akong ministry sa church niya. Kasi hindi akong pastor to. Hindi ako mananagot doon sa mga kaluluwa ng mga membro doon sa local church ni Pastor Alan. Siya ang mananagot sa Panginoon. Diba? Kaya nga ang pastor, tagapagpakain siya ng kanyang sheepfold. Hindi sheepfold ng iba. Amen? At ako, aminado ako na sa tingin ko ay wala pa akong gift of evangelism na hahayo ako lalabas mag-share. Sa akin mga kapatid bilang pastor ay ituro ang katotohanan, i-divide ang right and wrong, makita natin yung pagitan ng right and wrong. At yan yung ating scripture yung rayon na Matthew 24, verse 24. Kaya sabi dito, hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. So merong dalawa dito sa last days. Dito sa Matthew 24, merong dalawang espiritu. Spirit of truth, Jesus Christ, and the spirit of error, Judas. Amen? So let's pray muna bago tayo mag-umpisa. Hindi pa tayo nag-umpisa eh. Nagbasa lang tayo. Dakilang Ama, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon muli na kung saan ay magkaroon kami ng pagnanasa, kagalakan at dinala mo kami, bawat isa itinipon mo kami upang makinig ng iyong salita at makatanggap ng iyong biyaya sa pamamagitan ng salita aming maririnig. Pagpalain mo ang bawat isa at hindi man kami magkakasama sa isang lugar, wala man kaming dedicated church building na para magsama-sama kami at magkita-kita. Ang pinakamahalaga, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin ay ang purong mensahe. Na walang halong libadura, walang halong kredo. Hindi ko anong sinabi na yung salita, kung anong sinabi ng propeta pinadala mo sa amin, ay siya namin pinakikinggan at pinaniniwalaan. Kaya sa araw na ito, aming uling bubuksan ang mensahe na pinangaral ng yung propeta sa uling panahon. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless you all. So, kunin muna natin yung meaning ng word na deception. Okay? Kasi, dito sa mga end time, lalo yung mga old-timer ng mga pastor, may sarili silang dictionary ng mga English word eh. Hindi na sila tatakbo sa dictionary. Basta kung anong unawa nila sa word na yan, yun na yun. Diba? Pero ang propeta, mga kapatid, meron siyang Webster Dictionary. Merong library si Brother Branham doon sa bahay niya. Maraming mga libro doon. Mga history, pati nga medical. Diba? Maging science. Okay? Lalo sa mga church history, nagbabasa si Brother Branham. Napakasipag ni Brother Branham magbasa. Amen? Now, ang word na deception, ating munang maunawaan yung fundamental understanding ng the word deception, the act of causing someone to accept as true or valid what is false or invalid. So, ang tawag sa tao na yon, kapag mayroong isang tao na lumapit sa kanya at nag-share sa kanya ng mali, pero inakala niya na yun ay tama, pero mali pala, ang tawag doon ay deception. Okay? Sa panahon natin lalo, no? Sa mga social media, sa mga internet, merong mga scam, yung mga multi-level marketing, mga scam advisory, yung mga clickbait, yung phishing link, lahat yan, no? Yung nanakawin yung identity mo, sa password, para ma-hack yung account mo. Mga fake news sa social media at yung mga deepfake, di ba, sa pamamagitan ng mga AI. Okay? So, ang panahon natin ngayon, outside sa spiritual, mga kapatid, maging sa political system, mga kapatid, napakalalim ng deception. Kaya tinawag nila yan na deepfake, yung mga software na yan na ginagamit upang dayain ang mga tao at iligaw. Sa Pilipinas ay na yung mga tinatawag na mga troll farm, mga keyboard warriors, di ba? Pogo, ano pa, mga scam, mga online lending, di ba? Yan yung mga sugal sa online, okay? Yung mga isabong, lahat yan ay mga deception. Pero hindi yan yung ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, yung sinabi ng prophet na the great age of deception ay ang kaaway ay nakapasok
in the name of church. Yan daw yung great age of deception. Simulan natin ang mensahe dito sa message ni Buddy Branham na Philadelphian Church Age 1960. Ito yung Church Age tape message ni Buddy Branham 1960 December 10. Philadelphian Church Age. Hindi ito yung the exposition of the Church Age. Kay Libel yun eh. Writing ni Libel yun. Pero etong quote na mababasa nyo sa screen nyo, ito talaga yung sermon ni Buddy Branham, the Philadelphian Church Age. Ito ay tape, hindi ito book. Yung mga Church Age book nyo, hindi yan yun. Iba yun dito. Okay, mamaya, meron akong exposition na gagawin para masigit yung maunawaan. Kasi nga ang panahon natin ay great age of deception. Sabi niya dito, kasi nga ang ating context ay ang merong two spirit working with the primitive Christian church sa Matthew 24:24. At doon sa first God, na merong spirit of error, spirit of God. Sabi niya, just Judas Iscariot, as I said last night, was the son of perdition. The Bible said, he was born, the son of perdition. And Jesus Christ was born the Son of God. Then, God lived in Christ. Nag-occupy. Di ba? To occupy. Nanahan, tumira. Ang Diyos ay tumira kay Kristo. Is that right? At yun ay naganap unang-una sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And the Word was God. So merong dalawang espiritu. Tuloy natin pa rin sa Philadelphian Church Age. Sabi niya, kung mapapansin nyo, he joined himself with Jesus. Si Judas. Diba? Kaya sabi niya kanina doon sa ating topic, ang kaaway nakapasok sa pamamagitan ng church sa huling panahon. Kung paano din naman, perfect type sa panahon ni Jesus, si Judas din ay sumali mismo sa mga naging disipulo ni Jesus. Sa huling panahon, si Satan ay nakapasok dito sa end time churches. Amen? Sabi niya, the reason he did that, ang dahilan bakit ginawa ni Judas yan. Bakit siya? Diba? Nag-join kay Jesus, with Jesus, to get the deception that he could come into this day in the church. That's Judas pretending to be a Christian. Kaya marami nagpe-pretend na message believer, naniniwala ako sa prophet. Marami nagpretend. At kasama tayo doon na nagpretend noon. Diba? Dito pa rin sa Philadelphian Church Age, sa paragraph 219, what was Judas' main thing? Ano talaga yung main thing ni Judas? Bakit gusto niya sumali sa mga malalaking grupo, lalo magkaroon ng contact sa mga international community, mga end-time churches sa Amerika? Bakit gusto niya sumali sa mga malalaking ministerial meeting, sa mga malalaking fellowship? Sa atin, walang gusto sumali dito, kaya kami lang ni Pastor Alan. Wala kasing pera dito. Di ba? At dito, hindi ka susunduin, hindi ka iahatid, hindi ka bibigyan ng pera dito kapag nag-fellowship tayo with Pastor Alan. Di ba? Eh doon, mga kapatid, padadala ka ng pera kung nasa probinsya ka, o padadala ka ng dollar, o punta ka sa Pilipinas, punta ka sa Maynila, mag-ministerial meeting tayo, o mag-fellowship. So kay Judas, ang main thing talaga ni Judas was money, pera. The biggest pool of a lot of these things today ay lalo sa panahon natin, pera. Kaya tingnan nyo daw yung mga Assemblies of God, yung mga building nila, $6 million building. At nagtuturo din sila ng malapit nang dumating ang Panginoon. End time din. Diba? Ibuhos nyo na lahat ng mga pera yan sa bangko, magtayo tayo ng malaking simbahan, dahil darating na yung Panginoon. And that's how deceiving. Amen. Yung pinanggalingan natin,
Yung mga pera nyo sa bangko, withdraw nyo na yan kasi ano yun? 2,000 darating na Panginoon. Gamitin na natin sa ministry. Antikristo na makikinabang sa mga pera nyo sa bangko. Kaya yung iba nag-withdraw, di ba? Binigay sa simbahan, nagbenta ng mga ari-arian. Huwag nyo nang pag-aralin yung mga anak nyo ng mga magagandang mga kurso, darating ng Panginoon. Pero yung anak niya, pinag-aralan niya ng mga engineering. Sa Catholic school pa pinag-aral. Ganyan ang deceiving, mga kapatid, doon sa mga churches. Then dito naman sa message of the God of this evil age, ay sabi ng prophet, as God, ang Diyos ba ay na-lost control? Or He just permitting another agency to control? Ano sa tingin nyo? Question mark yan eh. Niisip ko, sabi niya, I wonder. Ang Diyos ba ay na-lost control sa human affair? Sa mundong ito, sa tao? O pinipermit niya lang yung another agency? Yung another agency na tinutukoy niya, yung pre-moral agency, yung free will ng tao. Kasi ang kumokontrol sa atin, mga kapatid, ay yung sarili nating free will. Amen. If you're not born again. Kaya sabi niya, the true answer to this question is, to my opinion, meron kasing two opposing spirit. Kaya depende kung ano yung kumukontrol sa iyo. Spirit of Jesus or spirit ni Judas. At si Judas, ano yung main thing niya? Money. Kaya malalaman nyo na kagad yung espiritu ng tao. Diba? Pag mukhang pera yan, ano yan? Shoot sa banga kagad yan. Hindi tatanggihan. Madaling painan eh. Madaling painan. Painan mo lang ng pera. Diba? Kaya nga, isinare ko sa inyo, nakaraan si Buddy Banham. Merong mga multi-millionaire na mga company, na mga malalaking tao na gumaling sa kanyang healing campaign. Diba? Tinanggihan niya 1.5 million pesos. 25,000 pesos. Dollar, pesos. Mababa kasi dollar ngayon eh. Okay? Kaya nga, si Judas, mga kapatid, ang main thing niya, mga kapatid, money. Okay? Kaya merong two opposing spirit in the world today na gumagalaw. Sabi doon sa Church Age book, ano yun? There are two spirit working in the primitive Christian church. Sabi niya yung isa, the other is the spirit of the devil. At itong huling panahon na to ay ano? In deception. Pag sinabing deception, ito yung paniniwalain ka sa mali. Paniniwalain ka na tama, pero mali pala. Yun ang ibig sabihin ng deception. Yan ang nangyari sa atin. Sa mahabang panahon natin na pasimba-simba, every Sunday, kahit malayo ang simbahan, kahit wala akong pamasahe, naglalakad ako. Deception pala yun. Sa message of the God of this evil age, the Spirit of God, it is grow into the full stature of God. Is the age that we are now. So, yung panahon natin din, kahit ito daw ay great age of deception, ito rin yung age na kung saan ay lumago na sa full stature of God, yung mga tunay na mga mananampalataya. Diba? Nagkaroon na sila ng mga experiences, mga dating nadaya sa mga churches na pinanggalingan na. Tayo lumago na eh. Kaya ayaw na natin sa mga bride body, end time group na yan. The Holy Spirit is here vindicating the message of the hour. Ang vindication, mga kapatid, hindi sa material things, hindi sa financial things. Kasi kung material, financial, si Judas, yun nga yung main thing niya eh. Baka natin ulit. Ano yan? What Judas' main thing was money. The devil's unholy spirit is here calling his church by the error. Kaya, ang kalaban ay pumasok in the name of the church dahil ang devil's unholy spirit ay tatawagin niya ang mga simbahan na yan sa mga maling turo, sa mga error.
sa pamamagitan ng perversion. Pine-pervert nila. Headship. Naniniwala ko sa headship. Amen. The word is headship. Pero ang pastor, headship din. Perversion. Diba? Kaya, but now, the enemy has come in the name of the church. It's so deceiving. This is the great age of deception. Dito pa rin. Sa the God of this evil age. In this evil age, matindi na itong word na to. Deception age, great age. Pero ito na, tinawag niya ng this evil age. And when he's doing it, this is the very age of deception. Hindi ito tumutukoy sa mga taong masasama, di ba? Na murderer, hindi. Tumutukoy ito sa loob ng church. Kaya tinawag niya this evil age ay sa pamamagitan ng deception na dadayain ka na Satanas sa pamamagitan in the name of the message, in the name of the prophet, at paniniwalain ka sa fallacy, sa maling turo. Maraming maling turo dito sa end time. Lahat yan na ituro natin. Kaya lahat yan, sabi ko kay Patid, lahat yan nirepent namin ni Pastor Alan. Dito pa rin sa message ng the God of this evil age, paragraph 34. Di ba? Ang text of the context natin, mga kapatid, ay Matthew 24, meron to spirit. Kaya sabi niya, it was the most deceiving age of all ages of deceit from the Garden of Eden all the way down. There's never been an age so deceptive as this age. Wala kang maikukumpara. Kundi ito lang talagang panahon na to. Kaya hindi ka ba mag-a-aware? Hindi ka ba magkakaroon ng kahit konting pangamba na baka madaya ka? Ang tinatanong ng mga disipulo sa kanya, ipakita mo sa amin kung ano yung mga mangyayari. Tapos ang sinagot ni Jesus, huwag kayong padaya ni naman. False prophets will rise and show signs and wonders, if possible, to deceive the very elect. At dito naman sa message na the spoken word is the original seed, meron binagit ang prophet dito na fakers. Akala nyo mga bag lang yung peke, di ba? Mga paninda, China, di ba? Karami, halos yung mga China talagang matindi yung mga, pati nga bigas, asin, itlog, isda, pinipeke nila eh. Di ba? Pero hindi yan yung tinutukoy dito na fakers. Sabi dito, his preaching will be with the spirit and strength lines of God's word, because so much has been called God's truth. Maraming tinawag dito sa mensahe. Di ba? Message of the hour. Maraming tinawag na end time dito sa buong mundo. Punta kayo sa Africa. Napakaraming mga end time churches. Pumunta kayo sa Mindanao. Sa mga bundok-bundok may mga end time churches. At kung dati ang mga simbahan nila ay mga kahoy na at sawali, ngayon, mga simentado na. Kasi natulungan na ng mga international community, ng mga mayayamang churches sa Amerika. Pero kailangan magpasakop ka sa kanila. May mga mission kami sa Pilipinas, yan. Nakalista doon. Simbahan nila. O ilang simbahan ang pinatayo natin sa Mindanao. Sa Visayas, ilan na? Sa Antipolo, ilan ang pinatayo natin? Kasi para pag tayo ay magmi-mission sa Pilipinas, patatawag natin lahat ng mga yan. Pinatayo natin simbahan nila eh. Kaya sabi niya, because so much has been called God's truth by the fakers. Biro mo yun? Natawag sa mensaheng ito, pero yung mga nag-share at nagdala sa atin, mga kapatid, fakers pala. Hindi pala tunay na fivefold ministry. Why? Spirit of error yung mga turo eh. Pero dahil saan? Dahil sa mensaheng ito. Kaya darating ang time, ma-realize mo na nadaya pala ako. Na-deceive pala ako. Kaya, anong tawag doon? Deception. Dito sa message na God's only provided place of worship, sabi niya, and He stood by me
and told me that. And told me these speakers would rise. Ipinakita sa kanya, sa vision. But hold steady, I believe it. Yung kwento na ito, kung nasusundan niyo yung message, si Buddy Branham kasi ay ipinakita sa kanya, itinuro sa kanya ng angel, yung first pool, second pool. At sabi sa kanya, don't tell anyone dito sa first pool at second pool. Doon sa vision niya. Pero na-excite siya doon sa vision niya dahil nakahuli siya ng malaking isda. Amen. Itinuro niya yung unang hatak at pangalawang hatak. Nagalit ang angel of the Lord sa kanya. Kaya nag-ayang wrong si Buddy Branham. Sabi niya, Lord, I'm stupid. Forgive me. Na-excite siya eh. Di ba doon sa vision? Kaya, sabi sa kanya ng anghel, you rise up, impersonators. Kaya maraming dito sa message, hindi sa labas ng message ha. Hindi ka na madadaya dito ng mga Methodist, Baptist, Pentecostal. Hindi ka na madadaya niyan. Dito sa loob ng message, end time world message. Maraming fakers. Diba? Kasi si Buddy Branham din, mga kapatid, doon sa vision, nakapag-arise. Sabi ng angel sa kanya, you arise. You rise, impersonators. Kaya nung nawala ang prophet, dito na dumating yung mga kung ano-anong turo. Sarado na yung selyo, bukas na ang selyo, diba? Bukas na ang 7 seal, sarado ang 7 seal, yung isa matindi, hindi nila alam. Ang 7 seal nasa loob ng 6 seal. Kaya sabi niya sa kanya ng anghel, ayun o, sabi niya, he told me that, he told me these fakers would rise up. Yung mga impersonators na tinutukoy niya. Deception yun. Eh, dinirekta niya dito sa Satan's Eden, kung ano yung deception na yun na binabanggit niya. That deceitfulness of the church today, hindi yung mga politician na mga korap, pandaraya. Yung mga pandaraya ng mga simbahan, ng mga pastor. Diba? Brad, may bago tayong patakaran ngayon. Ang church, ang ating patakaran ngayon, i-adapt natin yung patakaran doon sa Amerika. Simula ngayong linggo na to, Brother Junil, ang offering natin ay 20% ng income mo at ang tithes ay 20% ng income mo. So 40% ibibigay mo sa simbahan, 60% sa'yo. Ipapantay. Ganon ngayon. Meron silang tinatawag na mga credo na wala sa Bible. Dahil sa Bible, ang Malakay 3, ilang percent? 10%. Di ba? Kaya kung 20%, hindi na ako maniniwala sa tithes. Maraming mga so-called Christians, so-called churches, hindi sila naniniwala sa tithes. Dahil yan ay Old Testament. Eh lalo pa kaya pag ito yung itinuro mo, 20% tithes, 20% offering. Maraming ang hindi nakakapag-tithes dahil nahihirapan sa 10%. Di ba? Kaya ako noon, ayokong mag-pray. Tatawagin na naman ako mag-pray ng tithes and offering. Ayoko. Bakit hindi nga ako nakakapag-tithes and offering tapos ako mag-pray? Tumatakbo ako noon. Di ba? Alam mo yan, Brother Judel? Hanapin. Titingin niya. Nasa labas ako. Pero tinawag pa rin ako kahit nasa labas eh. Pasok ulit. Diba? Pambihira to si Abel. Alam niya naman na wala akong... Kasi may pangalan din yung mga may pangalan yung mga sobre. Ibibigay sa'yo nung kapatid. Brad, wag muna. Wala. Kaya alam nung treasurer kung nag-tithes and offering ka. Kasi siya mag-aabot. Pag hindi mo kinuha, alam niya. Kaya ang style niya, kung sino yung hindi nagtatights, yun ang tatawagin niya mag-pray ng, parang sa isko, kung sino yung maingay, siya yung tagasaway ng maingay. Eh gagawin ko, lalabas ako. Dahil hindi ko kaya yun, pambira. Iniquity ako tapos ako pa magtatights ako pa mag-pray. Diba? Dapat ipag-pray ako.
na magawa ko yun. Diba? Ibig sabihin, sa 10% pa lang, marami nang sumasablay ng mga Kristiyano dito sa end time, how much more gagawin mong 20? Wala sa Bible yun, wala sa message eh. At kung si Buddy Branham, inadapt niya yan, hindi ako maniniwala sa propeta. Dahil wala na sa Bible eh. Iwanan ko yung message. Iwanan ko si Buddy Branham. Wala sa Bible yung 20%. Di ba? Wala ding 20% na offering. Bakit lalagyan mo? Walang value kung magkano gusto mong offering. Kung ano yung nasa puso mo, yun yung ibigay mo. Ang tithes naman, 10%. Nasa yung decision na yan kung ayaw mo o hindi. Kaya kung hindi 10% ang ibibigay mo sa tithes, huwag kang mag-tithes. Kasi iniquity din yan. Di ba? Kaya nga one time, tinanong ko, Brad, sigurado ka bang tithes to? Baka kasama na puhunan mo dito ah. Ba't ang laki ng tithes mo? Baka mamaya wala ka ng puhunan. Hindi, tithes ko talaga yan. 10% talaga yan ng income ko. Okay. Ako, ayoko naman na mamaya mali yung kwenta mo sa pagta-tithes. Mamaya, hindi na tithes. Mamaya, 11, 12, 13. Ayoko ng ganon. Gusto ko yung 10 lang. Dahil yun lang sinabi ng Bible. Di ba? Doon pala, yung mga naniwala at umagree doon sa 20% tithes, 20% offering, deception. I declare in this pulpit. That's deception. Paniniwala sila. Hindi kasi inadapt lang namin yan doon sa dating pastor. Siya naman na-adapt ng dating pastor yan doon sa Amerika. Kaya pala, yung pastor doon, kapag may mga nanghihinging mga pastor dito ng mga Pilipino sa kanila, pinapadala ng kalahating milyon, 1 milyon para papagawa ng church. Kawawa yung mga believer ng mga Amerikano doon sa simbahan niya. Magkano na lang ang mapupunta sa kanila? 40% sa church. Magbabayad pa sila ng tax. Magbabayad sila ng mga loan. Wala na. At kapag wala na silang pera, yung mga membro doon, mangungutang sa church. So, pautangin ng church. Sige, mag-loan ka. Naging alipin, mga kapatid. Biro mo, mangungutang ka sa church kasi wala kang pautangin ka ng church. Wala kang pang papaaral, paaralin ka ng church. Pero pag may trabaho ka na, babayaran mo. Tapos magta-tithes ka 2020. Wala sa mensahe, wala sa Bible na 20% tithes, 20% offering. Maraming matitisod dyan. Pero merong mga nadaya. Amen? Kaya, anong tawag dyan? Man-made denomination. That deceitfulness of the church today, the son of perdition, the devil, di ba? The people, ano to? Yung mga end-time people, churches. The people, then people, worshiping Satan in this day. Hindi si God, si Jesus Christ naman yung binabanggit nila. Bakit worshiping Satan? Thinking they're worshiping God. Yun ang deception. Wino-worship nila si Jesus. Oh Lord Jesus, purihin ka. Pero sa message na to, si Satan pala ang wino-worship nila. Sa paanong paraan? Brother Jojo na, sabi ng prophet, they worshiping Satan. Ano? Through a creed. Yung 20% na tithes, 20% na offering, credo yan. A man-made denomination and creeds. Kaya sabi niya, that's brought the people right down to the greatest deception. Kung yung church na yan, mga kapatid, nagpa-practice ng ganyang klase ng tithes and offering. Deception yan. Kasi credo ng tao yan eh. Credo ng simbahan yan. Hindi yan doktrina ng Biblia at ng mensahe ito. At kung si Buddy Branham nabubuhay na sigurado, baka mas matitimbak-bak pa ang sasabihin niya. Di ba? Dahil hindi niya tinuro yan. Kaya sabi ko, kung si Buddy Branham, may nabasa ako na ganon din, 20%, aalis ako sa message.
Pero hindi ganun dahil siya ay tunay na propeta. Amen. They are worshiping him through a creed. A man-made denomination and creeds, that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever. Kaya ako pinasilimatan kong Panginoon. Nung mag-decision ako na umalis. Malungkot pa ako kasi saan kaya ako magsisimba na ito? Sino kaya mga pastor? Ayoko na sa end time. Naghahanap ako. Pastor Alan, ayoko rin kay Pastor Alan, makulit eh. Pinla ko nga si Pastor Alan, kaya hindi niya ako makontak for almost 2 years. Nagtaka na lang ako, nakontak ako eh. Kinulit ako, oh, Pastor Joe, kamusta? Tapos pasensya ka na. Di ba? Kasi nagdebate kami, huling usap namin, nagdebate kami. O, pasensya ka na sa dati, okay, sige, fellowship ulit tayo. Siguro namin yung number ko, pinagtataguan nga kita eh. Di ba? Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, na ginamit niya si Pastor Alan para makabalik tayo. At itinalaga pala tayo ng Diyos para mag-share ng totoo at purong mensahe. Amen. Kaya ako, kung mali yung sinasabi ko, malalaman nyo. Bakit? Paano nyo malalaman? Kung mali. Hindi ko kayo madadaya eh. Bakit? Ayan, nababasa nyo. Madalas mali yung pronunciation ko. O mali yung, kasi malabo na rin mata ko eh. Diba? Pero dito sa quote na nababasa nyo, hindi kayo madadaya. Kaya pag mali ang mga turo ko, mag-decide na kagad, alis na kagad. Kasi deception yan. Pastor yun, deception ka. Alis ka na kagad. Diba? Bye-bye. Deception yung turo mo eh. Ganun dapat ang deception. Huwag mo lang hintayin na palayasin ka pa sa simbahan na yan. Pag alam mo na mali ang turo, deception, nayas ka na, paalam ka lang ng mabuti. Ay, Pastor Joe, paalam na ako kasi deception yung turo mo eh. Pero salamat sa pagsasama natin, pag-pray mo kami, pagpalain. Yun ang maganda, yung paghihiwalay ni Abraham at ni Lot. Diba? Kaya ngayon, ay nagsumbong na naman sa akin si Pastor Alan. Kinausap niya yung brother na umalis dito. Kung ano yung mga pinagsasabi naman, sabi ko, huwag na natin pag-usapan yung tao na yan. Pagpalain na lang siya ng Panginoon. Alam niyo, ang isa sa greatest sign ng tao ay na born again. Ano yung greatest sign? Great sign ng isang tao ay na born again. He is full of love kay Kristo. Lahat ng kanyang salita pinaniniwalaan. Yun yung greatest sign na siya ay may baptism ng Holy Ghost. Wala siyang kapaitan. Kaya ako wala akong masasabi na ng mga masasamang bagay o evil words sa tao na yon, kundi ay sinelyuhan ko siya ng blessing ng Panginoon. Palain siya ng Panginoon, hindi na siya makakabalik dito. Kasi lesson learned yan. Gusto kong turuan ng leksyon. Para kapag may nakita kang simbahan na aatinan mo, magpasakop ka na dyan at irespeto mo yung pastor na yan for the days of your life. Respeto mo yan. Kung yan na yung right pastor para sa'yo, magpasakop ka dyan. At kung yung pastor na yan ay nagpapasakop sa word, sa message kay Kristo, magpasakop ka dyan. Pero kung hindi nagpapasakop, gamitin mo yung word na, if that man, live that word, live that man. Kapag si pastor may credo, gamitin mo kagad yun. Find another pastor. Second quote yun. Amen? Dito sa power transformation, ano ang ginamit ng kaaway? Deception. Paniniwalaan ka na totoo. Ano ang ginamit niya? Word. Ano ang ginamit ni Satan kay Eve? Word din. Hindi niya dininay yung word na narinig ni Adam and Eve. Diba? The day you eat thereof, that die. Hindi dininay ni Satan yun. Ano lang ginawa ni Satan? Ininterpret. Diba? The enemy uses deception like he did to Eve. Sabi ni Eva, oh, sinabi ng Diyos, surely. Diba? Trying to reason it beyond what God said originally. Eh, Brad, wala naman sa Bible yung 20% eh. Hindi, inadapt ko lang yun sa bagsak na kagad. Kasi wala sa word eh. Pero kay Satan, nasa word pa. Oo, tama yan.
Di ba? Pero hindi, inadapt ko lang doon yun eh. Yung kasi yung turo ng pastor na namatay, pinalitan ko lang siya, kaya 20% na rin ako. O di, paldo-paldo si pastor, biro mo 20%. Di ba? Eh kung ang miyembro mo 100, sabihin na lang natin, kalahati, tithe, kalahati, hindi. Di paldo-paldo ka. Di ba? Tapos 20% pa. Saan mo na ilalagay yung pera mo niyan? Baka nag-away-away na yung pera mo. Di ba? Tapos mabalitaan mo, mga membro mo naghihirap, hindi mo madalaw, hindi mo nga mapautang. Di ba? Yung mga pastor ayaw magpautang ng membro eh. Lalo pag hindi ka tither, hindi ka nga nagtatithe, tapos uutang-utangan mo pa ako. Ganun ang mga pastor. Diba? Gusto nila, laging nililibre sila. O pastor, sagot ko na yan. God bless you, brother. O pastor, love gift ko. God bless you, brother. Mga kuripot eh. Kung ang mga member ay sila ay cheerful giver, dapat ang pastor ang unang-unang cheerful giver. Amen? Kaya sabi niya, dito na lang sa message na thirst. Ano yung deception na yan? Gaano yung ka-close? Yung Matthew 24:24. How close? How? What a deception of right and wrong. Diba sabi natin dito sa Tagalog, gabuhok lang ang pagitan. Kaya kapag hindi mo nakita yung gabuhok na yan, lalo kung malabo mata mo, hindi mo na ngayon ma-discern kung ano yung right and wrong ngayon. Diba? Kaya kailangan mo mga kapatid ng guide. Unang-una, kailangan natin ng Holy Spirit. Pangalawa, kailangan natin ng right person, right man. Kailangan natin ng yung totoo talagang may gift ng pagtuturo. Hindi mo kang pera. Madali lang malaman yung tao mo kang pera. Bigyan mo pera, tanggap ka agad. At sabi nila, born again ako, new birth ako. Ito sabi ng propeta sa Christ is the mystery of God revealed. Kung ang tao ay magsasabi na siya ay born again. Born again ako, Brother Junel. Pero sinusubukan niya na ilagay yung mga promises ni Kristo sa huling panahon. Yung mga promises sa huling panahon ay sasabihin mo ay ilagay mo sa ibang panahon. Let's say, Son of David. Son of David na, hindi na Son of God, hindi na Son of Man. Ano na ngayon, brother? Son of David, now. Nahuli nung brother. Hindi na daw Son of God, hindi na Son of Man. Nahuli. May ganyan turo. Diba? Kilala ko yung mga grupo na yan. Diba? Yung iba taga Quezon City. Son of David na. Kasi may isang pastor paputok. Son of Man ministry. Hindi na Son of God. Wala na yung bride. Son of Man na. Eh siyempre, may isang grupo naman. Hindi. Son of David na. Asan ang quote? Ay Son of David. Tuldok. Now. Kama. O, kita mo. Kaya mahirap talaga kapag hindi tayo marunong magbasa. Mapapaniwala ka. Ayaw, brother, Son of David now. Pero pag binasa mo, Son of David, tuldok, end of the sentence, period. Now, kama, sabi ko, yung now, hindi na included doon, after ng tuldok, period na yun eh. Pero yung iba dinadaya. Merong isang, ang pangalan, Francis. Noon, nahuli namin. Inedit yung quote. Nung makita namin doon sa the table, iba. Kaya sabi ko noon, kung merong budol-budol, di ba sikat na yung budol-budol eh. Meron din palang budol-budol sa mensahe. Biglang lumigon sa akin yung isang, hindi ko kilala eh, basta gumanon siya eh. Tinignan ako eh. Sabi niya, sino yan? Sabi ko, bakit sino ka rin? Yung pala, ngayon, malaking simbahan na pala siya. Ngayon, pastor pala siya. Malaki, napakaganda ng simbahan. I don't care. Kahit maganda pa simbahan. Kahit wala ko simbahan. I don't care. Diba? God will bless you. God bless you na lang. Amen. Kaya sabi niya, kung sinasabi mong new birth ka, born again ka, tapos yung mga pangako sa huling panahon ay
ilalagay mo sa ibang panahon, making him Christ yesterday, but not today, that the man or the person has been in a delusion by Satan. Yan pag sinabi mong, hindi na son of man ngayon, hindi na rin son of God ngayon. Ano na ngayon? Son of David. Millennium na. Paano tayo naging millennium, Brad? Spiritual millennium. Ito ang problema. Yung fundamental understanding ng millennium, ay 1,000 years. Yun ang ibig sabihin ng millennium. Number yon, di ba? Space of time. Period of time. 1,000. Pag sinabi millennium. Hindi yan lugar. Di ba? Sa spirit, paano mong i-spiritual ang 1,000 years? I-spiritual mo yung 1,000 years. May spiritual tao. Kaya sabi ng Marcano, yung mga Pilipino, matindi itong may mga pamahiin. Binakbakan niya eh. Di ba? Pumunta dito, yung taga Fairborn, nag-preach si Pastor Nate mo. Binakbakan niya yung mga Pilipino. Nag-atinan kami. Yung mga Pilipino, may mga pamahiin eh. Meron silang spiritual millennium. Millennium is 1,000 years. Paano mo i-spiritual? Yung 1,000 years. Kaya mga matindi ang doktrina dito sa Pilipinas eh. Matinding deception. Walang message, walang quote si Buddy Bandam na spiritual millennium. Saan galing yan? Deception. Dito sa Pilipinas. Kaya hindi ako magtataka at naunawaan ko yung kapatid natin ngayon na ayaw niya na sa end time. Di ba? Dahil grabing deception. At buti na lang na natili siya sa faith at nagtiis at nag-antay siya. Amen? At ako naman, si Pastor Alan, masipag yan. Ako, tamad ako. Alam ni Brother Junil yan. Basta, pag-preach ko ng linggo, yun ay ministry ko. Monday to Saturday, gagawa ako ng PowerPoint para ihanda ko sa Sunday. Yun ang ginagawa ko. Ayoko maglalabas, ayoko mag-share-share. Kasi, para sa akin, hindi ko naman ministry yung labas eh. Dahil siguro, wala akong gift ng evangelism. Kaya hindi ako concerned sa mga kaluluwa sa labas. Ang concern ko, mga kapatid, ang business ko, yung mga kaluluwa dito sa loob. Amen. Kaya sabi ng prophet, what is value? Si soul eh. Sige. Share natin, Buddy Roger. Pero prangkahin natin na baka yung expectation niya, iba sa reality. Wala tayong simbahan. Baka akala may simbahan. Di ba? Kaya yun ang sineshare ko kahapon kay Brother Johnny. At sabi ni Brother, walang problema, Pastor, kahit sa puno tayo mag-sharing. Di ba? Kaya pagka umulan, magpapayong lang tayo, Brother Johnny. Sa ilalim ng puno. Ibig sabihin, hindi yun ang tinitingnan ng kapatid. Ang tinitingnan niya, yung tunay na mensahe. Baka ito na. Di ba? Kaya, gagawin natin, mag-observe tayo. I-observe mo lang, Brother Johnny. Di ba? Huwag mo na sobrang excited. Ito na. Katulad ng isang brother. Ito na yung aking pastor. Ito na yung tinalaga sa aking pastor. Purong mensahe. Ngayon, sinungaling na pastor. Ang mga sinungaling, may impyerno. Kaya sabi ko, Pastor Alan, pagpalain siya ng Panginoon. Pero huwag na natin siyang pag-usapan. Pag-usapan na natin si Brother Johnny. Kasi wala na yun eh. Finish story na yon. Pero pagpapala ng Panginoon, sumakanya. Diba? Ang dami daw mga sinasabi, okay na yan, Pastor Alan, hindi natin kailangan pag-usapan pa yan kasi nga, mga sama ng loob niya yun eh. Diba? Kaya, yan ang tunay na dapat na maunawaan natin. At lagi kong sinasabi na kailangan meron talagang new birth. The new birth is Christ. At ito daw ay revelation. Kaya kung wala kang revelation ng tunay at purong mensahe, hindi ka new birth. Brother Judith. 7 thunder, 7 sea. Kung mali ang unawa mo dyan, hindi ka new birth. Kasi new birth is a revelation at ni-reveal sa iyo ito, yung great mystery. And that's the new birth. Now, what are you going to do when you get all grouped together? Where the revelation is perfectly in harmony. Yun yung revelation, dapat lahat ng unawa, turo mo, merong perfect harmony.
Number 1 na lang yung 3 sons name. Di ba? Son of Man Ministry, Son of God Ministry, Son of David Ministry. Wala po tayong mababasa na ganyan sa message. Ang mababasa lang natin, 3 sons name. Sino yung tinutukoy na yun na may 3 sons name? Sino? Si Jesus. Diba? Yun ay 3 sons name ni Jesus. Hindi yan 3 sons name ministry. Name yan, hindi yan ministry. Yan ang ministry ni Jesus. First full ministry, second full, third full. Yun yung ministry. Nagpagaling siya ng mga may sakit, bumuhay ng patay. Yan yung ministry. Pero yung 3 sons name, yan ay dispensation. Hindi yan ministry. Amen? Yan yung isa sa mga deception dito sa in the name of the end time churches. At eto, paborito nilang kinakuto eh. Sabi niya, oh, ako kinabisado ko to noon, nung nandun pa ako. If the church only knew its position, it will one day, diba? Then the rapture will come when you know what it is. Ganun ko binabanggit yan kahit wala yung quote. Kasi kinabisado ko eh. Pero mali yung unawa ko at mali din yung pagbasa. Ang sabi diyan, if the church only, yung church diyan ay capital C. Mystical yon. Hindi yung tumutukoy sa tinatawag na individual lang o sa local churches lang. Kundi yan ay mystical, yung bride. Eh marami nagkiklaim bride eh. Lahat naman ng mga local churches nagkiklaim ng bride eh. Kahit yung pinanggalingan natin na simbahan na inalisan natin, nagkiklaim ng bride eh. Pero hindi yan. Yung sinasabi dyan, if the church, mystical body yan. Hindi yung bride body. Eh ngayon magkakaaway na sila eh. Oh, dati bride body, ngayon magkakaaway na kayo. If the church only knew its position, kailan yan? Mangyayari yan isang araw. Yan yung hinihintay natin. Tuldok. The rapture will go when it knows what it is. Sabi ko no, when you know. Wala namang you know dyan ha. When it knows what it is. Sino dito nakakaalam kung kailan rapture? Wala. Kaya hindi yung when you know. When it knows what it is. Ano na ang kailangan na dumating? Kailangan mo na one day, ang church, ang mystical body, ay nasa rightful position na siya. At kapag nasa rightful position ka na, the rapture will go when it knows what it is. Doon darating rapture. Naku, gera na naman sa Israel. Naku, rapture na! Hindi ka pa nabuborn again. Gusto mo, rapture na. Mali-mali pa yung mga turo at aral mo. Gusto mo, rapture na. Excited ka na dahil nagigera sa Israel. Naku, ayan na yung woman president-elect. Pagdating ng election, nanalo si Trump. Tahimik. O, ano ngayon, brother? Ano yung si Kamala Harris, sabi nyo, propeta yan. Amen. Sabi niya, dito naman sa message na first. Yung nagre-reject ng katotohanan, sabi niya, and the truth was set before them. Kaya nga, si Pastor Alan, marami siyang sinesira. Araw-araw tinatawagan niya. Yung iba nakukulitan, hindi nga sinasagot. Hayaan niya ring ng cellphone eh. Pero yung pala, totoo pala yun. Na mensahe. Diyos pala yun. Kinukulit ka ng Diyos na sagutin mo, hindi mo sinasagot. Kasi akala mo fakers. Di ba? Eh buti na lang sinasagot natin eh. Minsan hindi ko sinasagot eh. Kasi nakukulitan ako eh. Pero pag nag-share yan, mga kapatid, talagang
babasahan kanya ng mga quotation. Hindi ka makakatanggi. Kasi quotation yun eh. Diba? Teka muna, Pastor Alan, babasahin ko. Teka muna. O, sige, okay, sige. Okay, tama. Ganun kami mag-sharing. Pero pag nireject mo na, diba? And now, you're given over to a strong delusion kapag nireject mo na yung true man of God na meron dalang purong mensahe, totoong mensahe. Kapag nireject mo na, ano na mangyayari? Bibigyan ka na ng ano? Ibibigay ka saan? Strong delusion. Na maniniwala ka na sa kasinungalingan and be done with it. Wala na. Once na nireject mo ang mensahe dito. Yung mensahe dito, yung message ng prophet, itong mga binabasa natin, ang mensahe dito. Yung sinasabi ko mamaya, yung mensahe sa TNT. Hindi. Yung mensahe ng propeta. Diba? Hindi natin i-claim na outside dito sa TNT, wala nang truth. No! Outside sa message na to, itong mga binabasa natin, wala nang truth. Kaya pagka tinanggihan mo itong mga mensahe na ito, mga message dito na binabasa natin, na sinishare natin, ibibigay ka saan? Sa strong delusion. Para paniniwalaan mo ang lahat ng kasinungalingan at iisipin mo katotohanan. Deception. At titigas na yung teka mo. Now, may oras pa ba? Okay, eto na. Ito na yung pinaka-highlights. Sa message na doors indoor, ito yung highlight ng ating message. Sundan nyo lang ako, no? Basahin nyo rin yan. I believe ito yung kailangan basahin ng mga end-time churches, mga believer. Huwag na lang yung mga pastor, kasi yung mga pastor, tinanggihan na to eh. Okay, babasahin ko uli. Hindi pa ako pastor noon. Sinishare ko na to. At yung pastor ko, walang imik. Hindi niya ako sinuportahan dito. Pero quote naman ng prophet tungkol sa 7 Church Age book. Now, sa paragraph 32 ng Doors Indoors, ito yung statement ng prophet. Now, does anyone in here know Dr. Lee Vail? Siyempre, kilala nila si Lee Vail eh. He was a Baptist preacher, Doctor of Divinity. Tandaan niya na, si Buddy Branham ang nagpakilala ha. Pinakilala ni Buddy Branham, si Dr. Lee Vail. Diba? Doon sa mga message believer na Dr. Lee Vail, he was a Baptist preacher, Doctor of Divinity. And he has got his degrees. So matindi to. Diba? Hindi to English Carabao. Sabi niya, si Dr. Lee Vail, he was a high school teacher, o teacher pa, to begin with. And he is a very fine, scholarly man. And my tapes of the 7 Church Ages, ayan, okay, yung tapes niya, yung 1960, the 7 Church Ages. I sent them to him. Diba? Kung 7 yon o 8 tape yon, pinadala niya lahat yon. Kay Lee Vail. Yung mga tape niya, yun yung message ni Buddy Branham na nai-record sa tape. Pinadala niya lahat yun. Yung 7 Church Ages. So 7 tape yun. Okay. Ephesians, Smyrna, hanggang Laodicea. 7 yun. Or 8. Okay, 7. Sabi niya, I sent them to him, kay Dr. Lee Vail. Para ano? To grammarize. Hindi para isalin from magnetic tape to letter. Hindi yung, ano sinabi ni Buddy Branham, isasalin niya lang. Hindi. Iga-grammarize niya yung original. So pag nag-grammarize mo na yun, hindi na yun original. Okay? Bakit niya kinumisyon? Kasi lumalabas, kinumisyon niya si Dr. Lee Vail kasi hanga siya kay Dr. Lee Vail eh. Very fine man. Dr. Divinity. Tapos teacher pa sa high school. Scholarly man. Kaya hangang-hanga siya sa English spoken ni Lee Vail. Kasi si Lee Vail, mga kapatid, yung kanyang English, almost perfect na eh. Napakalinaw nung pag binasa niyo yung 7 Church Ages book.
kung mayroong kang tamang pag-iisip, sasabihin mo, hindi na to si Brother Branham ah. Pero ang mga pastor, sinabi ng propeta, dito sa 7 Church Age book, dito sa Resume Church Age, sinabi ng propeta, sinabi ng propeta. Deception. Dahil hindi nila itinuturo to, hindi nila binabasa to. Kaya ngayon, babasahin ko sa inyo. Pinakilala niya si Liebel. Okay, sabi niya, pinadala ko yung mga tape sa kanya para i-grammarize yung mga tapes na yon ng 7 Church Ages. Dahil nga yung aking English, ayan o, my old Kentucky, eat, hate, and toot, and carry, and pence, that don't go good for people who reads the books. So he was going to grammarize it for me. So, kinumission niya. Okay. And then after he got through, sent it back a couple of times for more statement which the book is going to press now. Na, kapit na, ipipress na. Si Brother Johnny, nag-retired na yan, pero ang trabaho niya sa printing press. Okay? So, ipipress na kasi na-grammarize na. Diba? Kaya lumabas yung final 1964-65. Pero yung original ay 1960. Pero yung grammarized book ay 64-65. Now, after 3 hours, ayan o, o di 1965 to eh. Tinanong pala siya ni Liebel. Si Liebel pala ang unang nag-approach kay Brother Branham. Sa 33, mababasa niyo dyan, Brother Johnny. He asked me. Tinanong ako. Kinausap ako ni Dr. Liebel. Sabi sa akin ni Liebel, can I write a book? Just my comments. Sabi niya, and I said, well, it's all right, Brother Lee. Okay, so pumayag, kaya doon sila nagkasundo. Doon nagsimula sa kasunduan na yon, kaya nabuo yung 7 Church Age book. Okay? Dito naman sa Anointed Ones of the End Time, nagkaroon ng kalituhan yung mga ministro. Nung lumabas na, nung nakakuha sila ng kopya, Brother Johnny, nung una pinupuri eh. Parang pinupuri ni Brother Branham eh. Ito ngayon, tinuturo niya si Liebel. Kasi maraming question na dumating kay Liebel, mga nagsumbong. Brother Branham. Bakit sinabi dito sa grammar ni Liebel, ganito. Di ito na ngayon. Pansinin niyo yung title, The Anointed Ones at the End Time. Sabi niya sa paragraph 261, now Lee, there comes your name on the book. May isa siya doon topic doon, name on the book. Sabi ni Brother Branham, ayusin mo yan. You've got it fixed out. Kasi nga, nagkaroon ng mga question ng mga ministro. And you, that's not here, and out on the hooks up, it's Dr. Liebel setting here. Diba? He is, sino daw? Grammarizing this book of the 7 Church Ages. And the people come up, ay, mga tao ngayon na nakabasa, nakakuha ng kopya. Or the question about your name-taking of the Lamb's Book of Life. See, it's puzzled a lot of ministers. Na-confused. Confused yung mga minister doon sa statement ni Liebel. Eh kaso, kapag nahawakan mo yung libro na yun, nakalagay, William Marion Branham. Di, kay William Branham pa kayo. William Branham. Ay, hindi, teka muna, si Liebel ang nagsulat niya, hindi ako eh. Di ba? Yan yung kwento eh. Kaya tinuturo niya si Liebel. Nung una, parang tinataas niya pa eh. Magaling to si Liebel. Talagang napagaling nito. Kumpara sa akin, ako, mga mali-mali yung grammar ko, poor grammar ako. Ito talagang degree. Teacher pa to sa high school. So magaling sa English to. Totoo naman. Di ba? Ano nagka-problema? Tinuturo niya ngayon si Liebel. Alam niyo ba sa Amerika, lalo dyan sa lugar iba, sa mga message follower,
Ayaw nila yung church age book. May issue kasi ng church age book. Ang Pilipinas hindi aware. Yung mga Pilipino hindi aware. Yan sa church age book. Kaya masabi ko, hindi siya tinataas ko yung bangko ko. Ako lang ang nag-expose niyan dito. May narinig na ba kayo nag-expose niyan? In-expose ko na yun. Hindi pa ako pastor eh. Tahimik eh. Hindi ako binakbakan, hindi ako tinanong, hindi ako kinontra, hindi ako question, pero tahimik sila. Nag sinare ni Pastor Alan, sabi ng sineran niya, pagka sinare natin yan, magugulo na. Kasi yan ang paniwala lang nila, si Father Branham yan eh. Deception. Ito yung exposition of seven church ages ni Dr. Liebel. Yan yung grammarize. Tingnan nyo ha. Patmos Vision, Ephesian Church Age, Smyrna Church Age book, Pergamian Church Age book. Yan. Yan yun. Kaso nakapangalan dyan, William Branham. Pero writing yan. Grammarize yan ni Liebel. Kaya makikita nyo. Merong a resume of the ages. Doon kay Father Branham, walang resume of the ages. Pero siya, nag-insert siya, nag-inject siya, a resume of the ages. Conclusion niya lahat yan, hindi conclusion. Walang resume of the ages doon sa preaching ni Father Branham. Walang tape na resume of the ages. Kay Liebel lahat yan na statement. Tingnan natin, let's compare. Ito yung kay Father Branham, Father Johnny. Diba? The Revelation of Jesus Christ, the Patmos Vision, Ephesian Church Age, Smyrna, 1960 lahat yan. 1960, December 4, December 1960, December 4, December 5, 1960, December 6, 1960, December Pergamian Church Age, December 7, 1960, Thyatirian Church Age, December 12, December 8, 1960, Sardisian Church Age, December 9, 1960, Philippian Church Age, December 10, 1960, Laodicean Church Age, December 12, December 11 evening, wala diyang resume of the ages. Yan yung tape. So pag yung quote na ginamit mo, tama. O sinabi ng ni Father Branham sa Ephesian Church Age, tama yun. Pero pag ang ginagamit mo na quotation ay galing dito, si Liebel dapat ang sinasabi mo, hindi si Father Branham. Although na ang pangalan nakalagay kay Father Branham. Magkaiba yan. Kaya pag sinabi ni Father Branham, misleading yung deception. Kaya maraming deception ng mga anti-marriage believers sa Pilipinas na napaniwala na sinabi ni Father Branham. Pero si Liebel yun. At ito yung i-expose ko sa inyo para tuloy-tuloy na. Merong audio letter si Father Branham kay Liebel. Tape yan. Nag-record si Father Branham ng tape. Imbis na letter sa papel, nagsulat, nag-audio record si Father Branham sa bahay ng isang brother. So yan ay specific. Letter niya yan kay Liebel. Hindi sa mga message believer. Private letter niya yan. Audio letter. Kaya sa the table, hindi na isinama yan. Pero sa churchage.net, kasama yung tape na yan. Doon sa mga cellphone nyo, sa mga message nyo, wala yan, wala kayong mabasa. Pero yan, audio letter, di ba kay Liebel, preached on a day in May 1964 in Tucson, Arizona, USA, 2 hours and 2 minutes. Ang haba niya, kaya pag binasa natin yan, hanggang gabi na tayo. Pero kukuha lang tayo. Kasi exposition naman to. So dito tayo sa audio letter to Liebel. Yan. Sa paragraph 17, sabi ni Father Branham kay Father Liebel, yan sa audio letter, Brother Lee, this is Thursday morning now. I had to quit yesterday afternoon and call out of some business and calling things. And now we are back here with Brother Saltman's house. Yan, doon yan i-record yan. Okay. Sa paragraph 3 sabi niya, ito na ngayon. Ito na yung mga comment ni Father Branham kay Liebel. Brother Lee, here on page 10, kasi
Pinadala na sa kanya yung ano, yung grammarize na ano yung ang tawag doon. Yung copy. Hindi pang book yung copy yun. Yung grammarize copy. Sabi niya, Brother Lee, dito sa page 10, napansin ko. Sabi niya, doon sa third church age, ano yun? Pergamian. You never place any name. Hindi ka kasi ng pangalan. Nagbigay ako ng pangalan doon sa Pergamian church age, si Martin. Pero doon sa grammarize niya, hindi naglagay si Libel. Hindi masunurin si Libel kasi may sarili siyang unawa. Hindi si Martin kasi ang unawa niya eh. Sa theology kasi, hindi si Martin ang messenger ng Pergamian. Kaya doon sa grammarize ni Lee, hindi siya naglagay. Kaya sinita siya ni Buddy Branham. Brother Lee, di ba? You never place any name. I have given that to, ibinigay ko yung Pergamian Church Age kay Luther. Basa sa original. Ayan yung original. Sino daw? I have picked St. Martin. Pero si Libel, hindi niya sinulat yung pangalan ni Martin. See? Tapos sasabihin natin, sinabi ng prophet, pasaway niya eh. Mas marunong pa siya kay Buddy Branham eh. Diba? Kasi grammarize kasi. Another. Paragraph 11. Brother Lee, napansin ko. As I was following you as you went through on your interpretation here. Biro mo. Hindi interpretation ni Buddy Branham ha. Binabasa niya yung grammarize ni Libel. Kaya sabi niya, napansin ko, sinusundan ko yung interpretation mo dito kay Jesus na nagsasabi about kay John. Diba? So, hindi interpretation ni Buddy Branham, kundi interpretation ni Libel. So, bakit natin sasabihin na sinabi ng prophet? Dito naman sa paragraph 19. Now, I notice over here, in your conclusion, hindi sinabi ni Buddy Branham, in my conclusion. Brother Lee, sabi niya, napansin ko dito, sa iyong conclusion. Di ba? I dare you mention about Billy Graham or other Robert, which that is true. Oh, tama naman yung conclusion niya. Pero, ang point, hindi niya conclusion yun. Conclusion ni Libel. Yan. Kaya si Libel ang nagsulat niya. Although na makabasa nyo, William Marion Branham. Kaya, deception. Kaya kinokorek natin na kapag kumukot kayo galing sa 7 church ages, huwag nyo na lang sasabihin na sinabi ng prophet. Sabihin nyo na lang, sinabi sa the exposition of the 7 church ages, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pero huwag nyo nang sabihin na sinabi ng propeta. Deception yan, misleading yan. Pero kung dito kayo kukuha ng quotation, yan ang tama. Sinabi ng prophet dito sa Ephesian Church Age, 1960, December 5. Ayan, yan yung sinabi ng propeta kasi tape yan. Kaya yung pinadala niyang mga tape, hindi naman sinundan talaga ni Libel. Libel, sabi, pinili ko si Martin eh, tapos ikaw naman, hindi mo nilagay si Martin. Now, ito pa yung another exposition. Pumunta kayo sa YouTube, yan yung matanda na si Libel bago siya mamatay. Brother Libel clarification. Pag pinanood niyan, merong dyan, transcript. Pwede niyong napapakinggan at nababasa niyo yung transcript. Okay. Kunin natin yung transcript. Ayan. May transcript yan. Ito yung transcript. May mga minuto yan eh. Dito na lang tayo sa 4 minutes and 32 seconds, sabi niya. Dito na sa 4 minutes and 43 seconds. Ito yung sabi ni Dr. Libel. Somewhere now tonight, it's going to be pretty chopped up because I'm going to look. Ayan na. At the 3 things that I made a mistake in, not that it would. Meron 3 mali siya na hindi dapat na isama niya doon. 3 things that I made mistake. Yan yung clarification ni Libel. Umamin siya. Sabi niya, really change things, but it gives you. Sabi niya. Dito sa 505, sa 505,
closer relationship to what I'm saying, to what Brother Branham was already said. Now, in the meantime, I want to say this. Gusto kong sabihin sa inyo at ilagay sa record because this could well be the last time that I'm in public to give a little. Kaya hinabol niya. Alam niya na rin na malapit na rin siya. Kaya pinablik niya yung correction. A little message, sabi niya, sa 9:28, panoorin niyo na lang mamaya. Sabi niya, first of all, we start with the correction. Ayan, ito na yung correction niya. And the correction comes from Revelation 10:1 in Denders. Alam niyo yung correction ng Revelation 10:1? Ano yung turo dito sa deception sa end time ng Revelation 10:1? Ang Revelation 10:1, mga kapatid, ayan o, kay Brother Branham, 1963. Bumaba yung mighty angel, 1963. Yan ang turo dito ng Revelation 10:1 dito sa end time. Sabi niya, first of all, we start with the correction of and the correction comes from Revelation 10:1. So ano yung correction ng Revelation 10:1? Pag binasa niya yung Revelation 10:1, di ba, binasa niya yung scripture na merong mighty angel comes down from heaven, a rainbow above his head, is 1 foot the land under the sea, and Christ without head. Di ba? No longer, sabi niya, now, longer now, I made a mistake in that because when Brother Branham said the 7 seal, Revelation 10:1-7, show tried to compare indeed. Sabi niya, come my own mind, dumating sa aking kaisipan in my teaching. Teaching niya, hindi teaching ni Brother Branham. Revelation 10:1-7, ay ano daw? Actually, ay ano daw? Yun yung revelation ni Libel. Diba? Yun yung kinokorek ni Libel. Yung Revelation, verse 1-7, si Brother Branham daw. Yan ang unawa ng end time. Hanggang 1-7. Eh yung verse 3 tsaka verse 4, ano yon? Hindi, verse 1 yon. Eh yung verse 3, verse 4, ano yon? 7 thunder. Kaya kinokorek niya ngayon niya bago siya mawala. Eh sabi niya, come, my own mind, dumating sa aking sariling kaisipan, sa aking pagtuturo, sa Revelation 10:1-7, ay ano daw? Was actually Brother Branham. Brother Branham ministry, sabi niya, Brother Branham ministry here on earth, that is from the time of, we'll put 1933 to 1965. Yan din unawa niya. Because that's where those major visions came in and Brother Branham passed away. Dahil daw sa 7 major vision. Well, I then said to myself, sinabi ko sa sarili ko, I said to you, sinabi ko sa inyo, if this is Brother Branham ministry, Revelation 10:1-7, then when Brother Branham said, that was the Lord Jesus Christ. Si Brother Branham, ang sabi niya, yung Revelation 10:1-7, that was the Lord Jesus Christ. Si Libel, ang Revelation 1-7 ha, si Brother Branham. Diba? Christ that came down and served by the Creator, time will be no more. Okay? Sabi niya, longer than being the case that has transpired then, would have to be Christ in the power of the Holy Spirit. Well, you know, Brother Branham used the word many times, and that is what I looked and I said, well, now, there again, we have in the sense that Jesus said that no man can swear by heaven or by God, not by one hair of his head. So I'm thinking, in there where God swore by himself, so I'm looking at that. From that particular angle, well, now, that was wrong. The actual facto. Mali ang nawa niya. Diba? Sabi nila yung 1963, dumating yung mighty angel. Unawa ng buong end time halos. Na-meet ni Brother Branham yung mighty angel 1963. The matter is that Revelation 10:1-7 is the 7 seal, but it did not, sabi niya, ayun, hindi ko na tinuloy, mahaba eh. So, panoorin nyo na lang yan.
Kaya ang isa sa mga error dyan, doon sa Laodicean Church Age, sabi ni Libel, si Libel yan, hindi si Buddy Batnam, this messenger of Malakay for Revelation 10:7 is going do two things. Wala yan sa original na Laodicean Church Age tape. Sabi ni Libel dyan, 1, according to the Malakay 4, according Malakay 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. Malakay 4. Number 2, he will reveal the mysteries of the 7 thunders in Revelation 10. Ihahayag daw ng ni Buddy Branham. Di ba si Buddy Branham yung messenger ng Malakay 4 Revelation? Ihahayag daw ni Buddy Branham yung mysteries ng 7 thunders in Revelation 10. Saan niya ihahayag? Sa lupa, syempre, sa mga tao. Contradict yan sa sinabi ni Buddy Branham sa tape na 7 seal. Sabi niya, on the opening of the 7 seal, sa pagbubukas ng ikapitong selyo, meron 3 luping misteryo. Biro mo, binuksan yung ikapitong selyo, pero may 3 luping misteryo. So, misteryo pa rin. Ano yung tinutukoy niya sa pagbubukas ng 7 seal? Revelation 8:1. And when the Lamb opened the 7 seal, there was silence in heaven. Ang interpretation ni Buddy Branham doon sa Revelation 8:1, ito. On the opening of the 7 seal, it is also a triple mystery. This one I have, will speak and have spoke. That is the mystery of the 7 thunder. So yung mystery ng 7 thunder ay nakapaloob sa triple mystery ng 7 seal. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang 7 seal ay ang 7 thunder, hindi. Ang 7 seal at ang 7 thunder connected together, sabi ng prophet. Okay? Eh sabi niya, the 7 thunders in earth, tama? In heaven pala. Pero may quote, 7 thunders uttered in earth. 1962 yun. Sarado pa yung selyo. Kaya hindi mo pwedeng ipagpatuloy yun. Dito ka sa bukas ng selyo. 7 seal. The 7 thunders in heaven will unfold this mystery. Ano yung i-unfold na mystery? Ano? Ano? Yung triple mystery ng 7 seal. Kailan? It'll be right at the 1963. Tama? Hindi, 1963 kami uprise daw eh. Deception. Sabi nila, Jesus Christ looking at us kasi yung mystery cloud. Kapag binaliktad mo yun, pinaside mo ng ganyan, parang mukha ni Kristo. Ang ginawa ng mga ibang follower, tinracing paper yung Hoffman face. Kaya sa gitna ng mystery cloud na yun, may mukha ni Hoffman face. O yun si Kristo looking at us. Pero hindi in origin. Edited yun na picture na may mukha ni Kristo doon sa mystery cloud. Edited yun. Mga panatiko yun na naglagay lang. Dahil nung sinerox yun, pinotocopy, may problema, dark. Kaya nagkaroon ng image na parang mukha. Pero hindi yung original photo. Gawa-gawa lang yun ng mga panatiko. Diba? Kaya sabi niya, Jesus looking at us, 1963. Pero sabi niya, ang 7 thunders ay maa-unfold. Kailan? Kailan ang coming of Christ? No one knew when He would return. Sino nakakalam? Bakit 1963 ka na 1963, brother? Doon pa rin sa 7 seal tape. Ito na nga yung kanyang paalala. Kaya ang dami nagsumputan ng mga doktrine. Ang 7 seal ay sarado, ang 7 seal ay bukas, ang 7 seal nasa loob ng 6 seal. Ano pa? Ang daming mga doktrina. Ang daming credo. Sabi niya, ito paalala niya sa paragraph 400. Tandaan niyo. Now, if this tape would happen to fall into the hands of some person somewhere, ito na yon. Yung binabasa natin, nasa tablet na nga eh, nasa cellphone na eh, nagda-download na nga eh. Hindi na tape. Kasi hindi nakita ni Buddy Branham na sa panahon natin. Yung message niya, downloadable na lang sa Google Store, tsaka sa Apple. Nasa palad ng ating kamay, mababasa natin yung message niya. Sabi niya, kung itong tape na to ay mapupunta sa ibang mga kamay, kung saan man yan, sa ibang mga tao, don't try to take any kind of ease out of it. Ano yung ibig sabihin niya? Huwag mong magkakaroon ka ng self-interpretation. Kasi magiging isip yan eh.
Kaya yung isa sarado, yung isa bukas. Pero may isang magaling na pastor. Nag-aaway-away yung dalawang grupo na ang 7 seal daw ay sarado, yung isa naman ay bukas. Ang hindi nila alam, ang 7 seal nasa loob ng 6 seal. Wow! Sambahin. Napakagaling. Great mind. Talo pa si Einstein. 7 seal nasa loob ng 6 seal. Biro mo comedy yun. Selyo na. May selyo pa sa loob. Saan ka nakakita? Selyado. Pagbukas mo, may selyo uli. Kaya nga sinelyohan yan para hindi mabuksan. Security ownership. Pagbukas mo, may selyo na naman. May 7 seal sa loob. Tapos, ang bawat selyo, may 6 seal. Pag binuksan ko yung first seal, may 6 seal. Buksan ko yung second seal, may 6 seal. Kasi bawat selyo daw. Diba? May purging, may 6 seal. Nung binuksan ko yung 6 seal, may 7 seal. Anong kalokohan to? Hindi ka nag-iisip sa mga sasabihin mo sa pulpito. Pananagutan mo yan sa Panginoon sa araw na yan. Tatayo ako sa araw na yan. At pananagutan ko rin itong mga sinabi ko dito sa araw na yun. Kaya mabigat ang responsibilidad ng pastor. Kung mabigat ang responsibility ng presidente ng isang bansa, kapag nag-decision niya ng tama o mali, pananagutan niyo yun sa araw ng judgment. Nag-decision ka na illegalize ang isabong, pananagutan mo yan sa araw ng judgment. Dahil hanggang ngayon, kahit na dineklara na illegal na ang sabong at pinatanggal niya na hanggang ngayon, may isabong pa rin illegal. At yung Chief Justice ay yung Department of Justice umamin na hindi nila kayang sumpuin yung isabong na yan. Nakakulong ka na doon sa Pero yung pinirahan mo, yung batas, yung decision mo na illegalize ang isabong hanggang ngayon, umiiral pa rin. Patay ka na, may isabong pa rin. Dahil nagdesisyon ka ng mali. How much more ang pastor? Diba? Sabi niya, kung mahawakan to, mga tape na to, sabi niya, don't try to make any kind of ism of it. Ano pang matinding ism? Ano pa? 14 seals. May another set of 7 seals. May another set of 7 seals. Ipa-plus mo yun, di 14 seals. Sa Baguio, 14 seals. Nung question namin, parang napuwisit pa sa akin. Kasi pinlas mo eh. Ano yung ibig sabihin ng another set of seals? Hindi yung ipa-plus mo. Pinlas mo, kaya 14. Di pinagtatawanan ka kasi pinilas mo. Kunin mo yung word. Ano ba yung ibig sabihin na another set of seals? Katulad yan ng ng nabasa yung other side of the millennium. Akala nila yung millennium, lugar. Millennium is period of time. Hindi yan parang earth, ng pag-ikot niyan, sa harap ng araw, liwanag, sa kabila, dilim. Iba yon. Other side of the earth, madilim. Yung other side, maliwanag. Pero yung millennium, yan ay period of time. Ang ibig sabihin ng other side of the millennium, after the millennium, pagkatapos ng 1,000 years, ang ibig sabihin ng other side. Yung other side, ginagamit din sa English yan na metaphor. Katulad ng other side of the river, ang tinutukoy niya doon sa glory. Pag namatay yung isang tao, tatawid siya, other side of the river. Sa metaphor yan. Kaya yung English, bago natin to bitawan, tingnan muna natin yung fundamental usage sa teaching o understanding. Yung mga end time, may sariling English definition eh. Gumawa lang kayo sarili yung dictionary. Di ba? Katulad yung ano ba yun? Yung madalas nating naririnig. Yung kapamahalaan. Kapamahalaan. Ano yun? Sa English? Preeminence. Binasa sa English, preeminence. Sabi ni Buddy Banham, preeminence. Tinagalog ng pastor, kapamahalaan. Tingnan ko sa dictionary. Ang kapamahalaan sa English, government, authority. Ang preeminence ay superiority. Supreme. Yun ang ibig sabihin ng preeminence. Hindi kapamahalaan. Dahil yun lagi ko narinig sa pastor ko kapag sinishare ko yung
yung preeminence, kapamahalaan. Sabi ko, may sariling dictionary para itong taong to. Pati ako tuloy nadamay. Diba? Eh sabi niya, kapag nahawakan yung mga tape to, eh mga tao ngayon, di ba? Gagawa ng notebook, magsusulat. Ayan, nandito na sa akin yung message. May mga libro sila. Di ba? Ako may na-compile ako ng mga libro. Kaso, interpreted lahat yun. Sabi niya, don't try to make any kind an ism out of it. The only thing you do, you just continue serving God. Hindi, teacher ako. Mangangaral ako, mag-preach ako. The only thing you do, you just continue serving God. Anong saysay? Kung makapag-preach ka man, makapagturo ka man sa ibang mga lugar, kung mali naman yung tinuturo mo, edi magpatuloy ka na lang at paglingkuran mo yung Panginoon, manahimik ka na lang sa bahay. Pero kung alam mo, na sure word of prophecy yung dala mo, sigurado ka, i-share mo. Katulad ni Pastor Alan. Diba? Eh sabi niya, this great secret is so great that God would not even let John write it. Kaya kahit si John, na propeta, at nakita niya by vision, hindi niya pinasulat. It thundered out, narinig ni John. Di ba? Nung narinig ni John, isusulat na sana, hindi niya pinasulat. Kasi pag sinulat ni John, malalaman natin. Kaya pinaselyuhan kay John. Kaya, ang nabasa natin, seven thundered uttered their voices. Nasa symbol form. Pero pinangako niya, yung seven thunder na yan, ay marireveal. Pinangako niya na mabubuksan yan, pero sabi niya, knowing that promising us that it would be open. Ama, pinangako niya na mabubuksan, hindi pwedeng hindi mabubuksan. Ang tanong, kailan nabuksan o kailan mabubuksan? Sabi niya, but to this time, sa ngayon, 1963, it isn't open. Hindi, ano kasi yan, Brad? 1963, March 24. Nabuksan ang 7th seal, July 28. Yun daw, bukas ng 7th seal. 7th, July 28. Lalagpasan ko yung Christ is the mystery of God revealed. Dito ako sa future, sa Peace of the Trumpet. 1964 to. O sino ngayon mataas? Yung Christ is the mystery of God revealed, 1963? O Peace of the Trumpets, 1964? Ano sabi niya sa 176? The 7th seal hasn't open yet. You know. Bakit? Bakit hindi pa bukas? Kasi yun ang kanyang coming. Hindi 1963. Kung 1963, di alam na natin 1963. Eh wala nga nakakaalam kung kailan siya babalik eh. Kaya nag-clarification si Libing. Mali ang pagkakaunawa niya dun sa Revelation 10:1-7. And now, sabi niya, sa Peace of the Trumpet pa rin, di ba? Nasabi niya na hindi pa bukas. Sa Peace of the Trumpet pa rin, sabi niya, at the same time kasi, as soon as this church, hindi local church yung mystical, hindi yung bride body dito sa Pilipinas. The bride. Pag gumamit ka ng word na the bride, iisa lang yun. Hindi kung ano-anong mga bride body dyan. The bride. When you use the word the. Ang is drawn together. She is taken up. Rapture yun. Hindi yung by revelation na rapture na ako. Kaya walang quote na walang quote na spiritual revelation. Spiritual rapture na ako. Spiritual. She is taken up. And that mystery of the 7th seal, or the 7th seal, the mystery of going. So yung 7th seal kasi, kaya hindi pa siya bukas. Kasi yan yung mystery of going. Eh hindi naman natin alam kung kailan tayo aalis. Anong araw, Brother Junel? Anong oras? Anong taon? Hindi, yan na, malapit na. Nagigera na eh. Tumigil. Matagal pa ulit. Hintay ulit tayo ng gera sa Israel.
Diba? Hintay tayo ulit ng woman president. Hintay tayo ng last pope. Kasi mamaya, baka namatay ngayon, mamatay ang pope na yan. Di another pope na naman. Di sira na naman. Akala ko ba yung last pope? Kaya ang the seven seal, kaya sarado pa, kasi yan yung mystery of going. And no one knows. At kahit yung anak, even the son, know nothing about it. Biro mo si Jesus Christ na hindi niya alam. Sino ba yung babalik? Di ba si Jesus Christ? Pero yung plano kung kailan, hindi niya alam. Yung ama nakakaalam. Even the angels know nothing about it. Kaya hindi alam ng bride. Deception. Hindi nga lang na anak. Hindi kasi anak lang yan. Asawa daw yung bride. Comedy na, deception pa eh. Sa seven seal. Kaya bakit sarado pa? Brother Johnny, na sarado pa ang seven seal. Sabi niya sa quote na Piece of the Trumpet. Bakit? Nung binuksan daw yung seven seal, diba? Sa Revelation 8:1, he omitted it again. Bakit again? Kasi doon sa Matthew 24, sa Mount Olive, tinatanong siya about sa kanyang pagdating, seven seal. Hindi niya sinagot. Ang sinagot niya, take heed that no one deceive you. Kaya nung pagdating ng Book of Revelation, Revelation 8:1, nung binuksan ang seven seal, and when the Lamb opened the seven seal, there was omitted it again. He also omitted it again. Inumit ulit ng Diyos. So we see, ang seven seal, sabi niya, that is a complete mystery. Therefore, kaya naman, ang oras ay hindi pa para sa misteryo na malaman. Alam natin. Pero kung kailan at hindi pa natin. Kaya ano dapat? Kaya therefore, we're this far, and the rest of it will be known right about kailan? The time that Jesus appeared on earth again. Nag-appear na ba sa iyo si Jesus Christ again, Brother Junel? Hindi pa. Sa rapture kasi yun. Kaya yung rest ng Revelation, mga kapatid, ng seven seals, yung omitted seal na seven seal, at ang seven thunder, doon marireveal. Sa time ng coming ni Kristo sa rapture. Kaya sabi niya, whatever takes place at that time, diba? Future. Now, until that time, yung future, ang gagawin lang natin ngayon, mag-pray. Hindi hahayo ako. Kailangan ko pumunta sa Mindanao, pumunta ako saan. Isishare ko ang seven seal. Isishare ko ang mensahe. Eh, hindi nga binuksan yung seven seal, hindi rin nireveal ng seven thunder kasi sa coming pa ni Kristo yan eh. Tapos isishare mo, seven thunder reveal, seven seal reveal. Sabi ng prophet, let's just all pray. Live good, straight, Christian lives, looking forward to His coming. Yun ang gawin natin. Kaya tayo, nahimik lang tayo dito sa fellowship natin. Diba? Nagpipray tayo, tinuturuan tayo na maging matuwid, yung mga iniquity, di ba? Kaya lagi niyong marinig sa akin, yung mga tinatawag na iniquity, marinig niyo yung tithes, kailangan kong i-preach yan. Pero kung hindi tayo nakakaganap niyan, nauunawaan natin ang bawat isa. Di ba? Kung hindi pa nagaganap yung tithes, nauunawaan natin. Pero ang pastor ministry niya yan, na habang wala ka pa sa rightful position, kasi kasama yan yung pagbibigay sa Panginoon, kasama yan sa rightful position. Di ba? Straight. Kasama yan. Hanggat wala pa tayo sa rightful position, ang pastor, ang tagapagpakain, patuloy niyang ipapangaral yan. But it doesn't mean kinokondemn ka. No. Kung hindi mo pa nagagawa yung pagbibigay sa Panginoon hanggang ngayon, hindi, pag lang ako magbibigay sa Panginoon, magtatides ako pagka nag-retired na ako. Hindi natin alam. Kasi nga may trabaho ka, hindi ka nakakapag-tides. Paano pag nag-retired ka? Mahirap magsalita. Pero hindi natin kinokondemn. Kailangan natin ipangaral. Every meeting. Dahil bahagi yan ng pagsunod sa salita ng Diyos.
At hindi tayo po sumusobra. Brother Roger, simula ngayon, 20% na. Diba? Pati yung offering nyo, 20% na. Magkakatoliko na lang ako pag ganyan. Diba? Doon sa katoliko, walang pilitan eh. Diba? Kahit barya, tinatanggap doon eh. Dito, hindi pwedeng barya. Kailangan 20% ng income ko. Paano kung wala akong trabaho? Kailangan magtrabaho ka. Huwag pakainin ng mga tamad. Diba? Ganyan sa mga denomination. Pag wala kang trabaho, huwag pakainin ng mga tamad. Pipilitan magtrabaho. Tapos 20%. Kaya gagawin lang natin mga kapatid sa huling panahon na ito, hindi na kailangan natin mamasyal. Kasi wala na, polluted na nga. Sabi na nga, brother, polluted na yung Metro Manila. Actually, hindi lang Metro Manila, brother. Dahil hindi pa naman nakakapunta sa ibang bansa eh. Ang masasabi ko, polluted ng buong Pilipinas. Pero merong mga elected, mga kapatid, na hindi nadaya. Munti ka ng madaya. Buti nakalabas. Diba? Kaya ang gagawin lang natin, mga kapatid, let just all pray, live good, stay Christian life, looking forward for His coming. Now, if the state, wag na yan. Kaya, the great age of deception. Be not deceived by the spirit of deception. 1 John 4:6. Amen? The great of deception ay ang Matthew 24:24. Diba? For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elected. But it's not possible. Beware of deception in the last days. Hindi sa politics. Pero sa politics, daya na tayo eh. May mga kinakampihan tayo mga politiko. Kahit na may kalikuan, pumipikit pa tayo eh. Dahil idol natin eh, magaling na presidente. Pero yung mga kalikuan niya, hindi tayo nakakapagsalita against him. Pero pag nakakita tayo ng mga kapatid sa message na nakagawa ng kalikuan, bakbak tayo ng bakbak. Pero yung idolo mong presidente, hindi mo mabakbakan. Pinagtatanggol mo pa at pinagpipray mo pa. Napakagaling na presidente. Tingnan mo yung ginawa ng Pogo. Tingnan mo yung ginawa ng Isabong. Nilegalize niya. Dahilan lang, kailangan ng pera. Ninanakaw nga yung pera. Sa panahon niya, pinagnanakaw din yung pera eh. Hindi niya rin na-control eh. Di ba? How much more mga kapatid sa mensahe? We are not talking about politics, pero sa politics may deception din. Kaya nga, kailangan mag-ingat tayo sa influence of another. Kaya kayo, inaalis ko kayo dyan sa influence of another. Kay Kristo lang tayo magpa-influensya. Wag nating, napakagaling na presidente. Siya yung presidente napakagaling na naging presidente ng Pilipinas. Wag nating i-promote yun. Kasi pag tinimbang yung kasalanan niya, di ba? Yung sinasabi mong napakagaling at maraming nagawang mabuting bagay, mas mabigat pa rin yung mga maling naging desisyon niya bilang leader ng bansa. Di ba? Pero ang pinag-uusapan talaga natin, mga kapatid, yung kaaway ay nakapasok sa atin sa pamamagitan ng mga maling aral at turo na itinuro sa atin sa mga simbahan na pinanggalingan natin. But praise be to God, dahil nanindigan tayo sa tama. Ayaw natin na madumihan, marungisan ang mensahe. Kaya kahit pastor mo pa yan sa mahabang panahon, iniwan natin. Simbahan natin, iniwan natin dahil sa mensahe ito. Amen? Kaya sabi niya, the great age of deception. At pag tinype mo, Mother Junel, pastor headship, 0. Ayan, 0. Type mo, pastor headship pastor, 0. Wala sa mensahe yan. Isa yan sa great deception dito sa end time churches. Na kapag wala kang pastor, hindi ka mararapture. Pag wala kang pastor, hindi ka maliligtas. Kapag umalis ka sa simbahan, lost ka na. Diba? Bakit? Ang pastor kasi ay headship. Pastor, ilan ba headship? Di ba si Christ ang headship? Oo. Tama. Pero ang pastor headship din. Saan mababasa, pastor? Umalis ka na lang. Maluwag ang pintuan. Ang headship, mga kapatid, ay si Christ. Pagdating sa mystical body. Pagdating sa pamilya,
ang husband, ang father. Diba? Siya ang headship ng pamilya. Yan, agree ako dyan. Kasi ang husband ay protect the family, lead the family, provide for the family. Yung wife naman, i-comfort niya, magturo sa mga anak, i-nurture niya. Ang children naman ay mahalin nilang kanilang magulang, obey their parents. Diba? Lalo kung matatanda na yan. Lalo kung naghirap na yung mahabang panahon. Love your parents. Hindi mo pinagdadamutan dapat. Amen. Obey your parents. How much more sa church? I-obey natin ang word. Diba? Hindi yung pastor. Kasi hindi siyang headship. Ang headship si Christ. Ipapangaral lang nung pastor bilang head of the church ang headship na si Christ. Kaya ang quote na mababasa nyo, the pastor is the head of the church. Local churches, yun ang pinag-uusapan, yung government ng local churches. Ang pastor ang nagpapatakbo. Kaya magpapaalam mo, pastor, may ganito mangyayari, may gagawin tayo, pastor, may problema, ganyan. Sabihin mo sa pastor. Kasi siya yung head Pero hindi siya yung headship ng mystical body. God bless you all. I hope naunawaan natin ang ating mensahe, na deception, the great age deception, nakapasok in the name of the end time churches. At tayo manalangin, dakilang Ama,